Hindi ako pumunta rito para lamang magmasid. Pumunta ako rito upang tapusin ang sumpang matagal nang bumabalot sa baryong ito. Kawawa ka naman, Damian. Maraming beses nang may nagtangkang tapusin kami. Pero lahat sila'y natapos din sa aming hapagkainan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. At bago ko simulan ng istorya, pasubscribe naman ang aking YouTube channel bilang suporta. Maraming salamat po at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa isang liblib na baryo, may isang pamilyang kilala bilang ang pamilyang Gabunan. Tila ordinaryong magbubukid sa araw, ngunit halimaw sa gabi. Sila ay nagbabalat kayo bilang mababait na mamamayan, ngunit may madilim na lihim. Sila ay kumakain ng laman ng tao, lalo na ng mga buntis, sanggol at matatandang may sakit. Matagal nang lumalaganap ang mga misteryosong pagkawala sa baryo, ngunit walang makapangahas na magsaliksik hanggang sa dumating si Damian, isang magsasakang antingero na may kakayahang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang pagdating, mabubunyag ang matagal ng lagim ng pamilyang Gabunan at sisiklab ang isang labanang hindi lamang para sa katarungan kundi para sa kaligtasan ng buong baryo. Sa pusod ng kagubatan, may isang matandang kubo na halos nilamon na ng mga baging at damo. Dito nakatira ang pamilyang Gabunan, isang angkan na panlabas ay mga payak na magsasaka, ngunit sa kalooban ay mga halimaw na nauuhaw sa dugo. Si Tandang Agor, ang pinuno ng pamilya, ay isang huklubang matanda na may malalim na kulubot sa muka at matalim na mga mata. Siya ang nagsimula ng madugong pamana ng kanilang pamilya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kanilang angkan ay lumawak, nagpakasal sa iba't ibang pamilya ng baryo upang patuloy mapanatili ang kanilang lahi. Isang lahing hindi lamang ng tao, kundi ng nilalang na may lihim na pangangailangan. Ang kanilang pamamahay ay laging bukas sa mga bisita. Kung sino man ang mapadaan sa kanilang kubo ay laging inaalok ng pagkain, mainit na tasa at masiglang pakikitungo. Ngunit sa bawat ngiti at matamis na salita ay may nakatagong balak. Ang mga buntis na dumadaan ay hindi na nakakauwi. Ang matatandang mahina ay bigla na lamang naglalaho at ang mga sanggol na iniwan ng mga magulang sa bahay nila ay hindi na muling nakikita. Ang sino mang magtanong ay pinapayuhang manahimik sapagkat sa baryong ito may mga bagay na hindi dapat usasain. Isang gabi, nagtipon ng pamilyang Gabunan sa silong ng kanilang bahay kung saan nakatagong isang lumang altar, hindi para sa Diyos kundi para sa kanilang mga ninuno nang nagturo sa kanila ng kanilang madugong lihim. Sa harapan ni Tandang Agor, nakahiga ang isang babae, buntis, nanginginig sa takot, nakagapos at hindi makapagsalita dahil sa tila sa kanyang bibig. Tanggapin natin ang kanyang handog, bulong ni Tandang Agor habang inaabot ang isang matalim na patalim sa kanyang apo. Walang alinlangan, itinarak ni Lucio ang patalim sa tiyan ng babae. Ang kanyunang pagsilang bilang tunay na Gabunan ay nagsimula. Sa kabilang panig ng baryo, sa isang maliit na kubo malapit sa masukal na gubat, may isang lalaking bagong lipat. Siya si Damian, isang tahimik ngunit matipunong magsasaka. May matang puno ng lihim at ang katawan ng isang taong sanay sa hirap ng buhay. Hindi siya taga roon, walang nakakakilala sa kanyang angkan o kung saan siya nagmula. Ang tanging alam ng mga taga-baryo ay siya ay isang antero, isang tagapagsaka ng lupa, ngunit may taglay na kakaibang kaalaman sa mga anting-anting, pangontra at lihim na agham ng mga ninuno
Matagal na siyang naglalakbay, hindi nananatili sa isang lugar, at ngayong dumating siya sa baryong ito, alam niyang may kung anong itinatago ang lupaing ito, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Noong unang araw ng kanyang pagdating, marami ang dumalaw sa kanya. Sabi ng mga matatanda, "Bakit mo napiling tumira dito, iho? Napakailap ng lupa rito. Maraming napapahamak." Ngunit hindi tumugon si Damian. Sa halip, ngumiti lamang siya at tumingin sa kalangitan. Waring may inaasahang sagot mula sa mga bituin. Kinagabihan, habang siya'y nag-aayos ng kanyang mga kagamitan, may lumapit na isang matandang babae, si Aling Marta, isa sa mga matatagal nang nakatira sa baryo. May bitbit itong isang basket ng prutas at tinapay. "Iho, baka gusto mong tikman ang aming pagkain. Alam mo bang, bihira ang dumadayo sa baryong ito?" Alok ng matanda, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngumiti si Damian at tinanggap ang basket. "Alam ko, Aling Marta, pero may mga dahilan kung bakit dumarating ang isang nilalang sa isang lugar." Napatingin ang matanda sa kanya, waring nagtataka. "At ano ang dahilan mo?" Muli siyang ngumiti, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pag-aalab sa kanyang mga mata. "Nararamdaman kong may nilalang na nangangailangan ng hustisya." Makalipas ang ilang araw, nakipamuhay si Damian sa baryo. Nagtanim siya ng palay, nag-alaga ng manok at nakipagkalakalan sa pamilihan. Ngunit habang tumatagal siya rito, mas lumalalim ang kanyang pakiramdam na may mali. Tuwing gabi, may naririnig siyang may hinang iyak mula sa kakahuyan, mga tinig na tila nagmamakaawa, mga hikbing puno ng takot at paghiyati. Alam niyang hindi iyon basta hayop o hangin. May mga espiritong umiiyak sa kadiliman, nagbabantay, nagmamatsyag. Minsan, isang hating gabi, nagising si Damian nang may marinig siyang anino sa labas ng kanyang bahay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang gimat, isang mutya na nagbigay sa kanya ng kakayahang makaramdam ng presensya ng mga nilalang ng dilim. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang isang batang nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Puti ang kanyang kasuotan, maputlang muka at malalaki ang mata. "Anong ginagawa mo rito, bata?" tanong ni Damian. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, tinuro nito ang kagubatan, ang direksyon kung saan naroon ang bahay ng pamilyang Kabunan. Alam ni Damian na hindi ito pangkaraniwang bata. Isa itong kaluluwa, isang espiritong hindi matahimik, humihingi ng katarungan. "Sila? Kinuha nila ako?" Biglang umihip ang malamig na hangin. Nang lingunin ni Damian ang bata, nawala na ito. Napatingin siya sa gubat. Alam niyang may lihim ang baryong ito, at kung may isang bagay siyang alam, ito ay isang sigurado. Hindi siya aalis dito hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Matapos ang engkwentro niya sa batang espiritu, hindi mapakali si Damian. Alam niyang hindi yun isang pangkaraniwang pagpapakita. Ito ay babala, isang sigaw ng mga nilalang na hindi na makalaban, mga kaluluwang ginipit ng takot at kasamaan. Inabukasan, naglakad siya sa paligid ng baryo. Sinadya niyang puntahan ng pamilihan upang makipag-usap sa mga tao. Marinig ang kanilang kwento at unti-unting malaman ang lihim ng lugar na ito. Sa gitna ng pamilihan, nakasalubong niya si Mang Teryo, ang matandang panday. Matagal na itong naninirahan sa baryo at isa sa pinakamatagal ng may buhay sa kabila ng sunod-sunod na pagkawala ng mga matatanda rito. "Bagong salta ka, Damian, di ba?" bati ni Mang Teryo habang pinupukpok ang bakal sa kanyang pandayan. "Opo, gusto ko sanang malaman ng ilang bagay tungkol sa baryong ito. Kung bakit kakaunti ang mga tao rito. Para bang kaunti lang ang matatanda at mga sanggol?" Sagot niya, napahinto sa pagpupok si Mang Teryo.
Mabilis siyang luminga-linga bago bumalong. Huwag mong ipakita sa iba na nagtatanong ka. May mga matang nakamasid, may mga taingang nakikinig. Anong ibig yung sabihin, Mang Teryo? Huminga ng malalim ang matanda. Tila nagdadalawang isip kung sasabihin ang nalalaman niya. Ngunit sa huli, bumulong siya. Marami nang nawala rito, Damian. Mga matatanda, mga bagong panganak, at ang mga buntis, hindi lang basta nawawala. Parang kinakain sila ng lupa. Walang bangkay, walang dugo, walang bakas. Napatingin si Damian sa mga nakapaligid sa kanila. Napansin niyang may isang matandang babae na pasimpleng nakikinig sa kanilang usapan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis itong lumayo, waring may tinatakasan. At sino ang pinanghihinalaan niyo? Tanong ni Damian. Muling lumika si Mang Teryo. Huwag mong ipaalam na sinabi ko ito. Pero may mga gabi na nakakakita ako ng mga taong naglalakad papunta sa kakahuyan. Hindi sila basta tao. May kakaiba sa kilos nila, sa paraan ng paglalakad nila. Parang hindi sila nabibilang sa mundong ito. Alam ni Damian kung sino ang tinutukoy ni Mang Teryo. Ang pamilyang Gabunan. Kinagabihan, nagpasa si Damian na siyasatin ng gubat. Isinabit niya sa kanyang ligang isang anting-anting laban sa mga nilalang ng dilim. Isang mutya mula sa isang matandang albularyo na minsan niyang tinulungan. Habang naglalakad sa makapal na halamanan, naramdaman niyang mas lumalamig ang paligid. Tahimik ang lahat, wala ni isang kuliglig, wala ni isang dahong gumagalaw. Isang hindi likas na katahimikan. Nang marating niyang isang malaking punong baliti, doon niya nakita ang isang kubo. Lumang-luma na, halos nilamon na ng baging at ugat. Ngunit hindi ito isang ordinaryong bahay. May mga kakaibang ukit sa kahoy, mga simbolo ng sinaunang sumpa, at mga anino sa bintana kahit walang namang ilaw sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa niya maabot ang pinto, isang matinis na sigaw ang narinig niya mula sa loob. Sigaw ng isang babae, puno ng sakit at pagmamakaawa. Kasunod noon, isang malakas na tunog ng pagkalabog ang yumanig sa kubo. Napasandal si Damian sa isang puno. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang anting-anting at bumulong ng dasal upang hindi siya maramdaman ng kung anumang nasa loob. Alam niyang isang mas malaking panganib ang kanyang kinakaharap. May kumakaluskos sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. At sa ilalim ng anino ng baliti, nakita ng isang pares na nanlilisik na pulang mata na nakatitig sa kanya. Huli ka na! Bulong ng isang malamig at malalim na tinig. Sa ilalim ng malagim na liwanag ng buwan, bumungad kay Damian ang isang pares ng pulang mata, matatalim, nagbabagas sa dilim. Hindi niya maaninag ang buong anyo ng nilalang. Pero batid niyang hindi ito isang ordinaryong tao. Ang presensya nito ay mabigat, parang may dalang sumpa at matinding gutom. Dahan-dahang umatras si Damian, hinigpitan ng kapit sa kanyang anting-anting. Sa kanyang karanasan, alam niyang may 3 uri ng halimaw na may pulang mata, mga aswang na nagbabalat kayo bilang tao sa umaga. Ang mga mangangabing nilalang na napupuhay sa takot at dugo, at ang mga isinumpa, mga taong tinakasan na ng kanilang kaluluwa. Hindi ka taga rito. Bakit ka nandito? Malamig na sabi ng busis mula sa dilim. Hindi sumagot si Damian. Alam niyang ang sino mang sumagot sa mga nilalang ng dilim ay nawawala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa halip, dahan-dahan niyang hinugot ang isang maliit na buti mula sa kanyang bulsa. Isang likidong gawa sa pinaghalong bawang, lana ng aso at dugo ng tandang, isang mabisang panangga laban sa mga nilalang ng gabi. Nang buksan niya ang bote, agad siyang itinulak ng napakalamig na hangin. Napasubsob sa lupa, pero bago pa siya tuluyang bumagsak, nakita niyang lumabas mula sa anino ang isang matangkad na lalaki, halos 6 na talampakan ng taas.
May mahabang kuko at bibig na puno ng matatalas na ngipin. Isa itong gabunan. Si Lucio, ang apo ni Tandang Agor. Nangangamoy dugo ka, Dayo. Marami na akong kinain na tulad mo. Mga mayabang, mga nakikialam. Wika ni Lucio. Ang dila niya'y dumilas sa manipis ng labi. Nang sumugod si Lucio, mabilis na iniwasan ni Damian ang pag-atake. Kinuha niya ang maliit na ponglo ng asin mula sa kanyang bag at inihagis ito kay Lucio. Sumingaw ang balat ni Lucio, napaso ito na parang nilapnos ng apoy. Napasigaw ito sa sakit at bigla itong umurong, hawak-hawak ang sugat ang balikat. Hindi ka pang karaniwan, anas ni Lucio. Ang mga mata nito'y mas lumalalim sa galit. Hindi rin kayo, sagot ni Damian, nakahandang lumaban. Nagsimulang lumabig muli ang hangin. Sa paligid nila, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Alam ni Damian, hindi lang si Lucio ang nandoon. Sa kabila ng madilim na kagubatan, bumigat ang hangin. Sa bawat paghinga ni Damian, nararamdaman niyang palapit ng palapit ang mga anino. Hindi lang si Lucio ang kaharap niya. Unti-unti nang lumilitaw mula sa dilim ang ibang miyembro ng pamilyang Gabunan. Sa kanan niya, lumitaw si Adila, ang matindang tiyahin ni Lucio. Ang kanyang katawan ay kulubot ngunit matipuno. Ang balat niya ay parang tuyong kahoy na may nakalabas na ugat. Ang kanyang bibig ay may bakas ng dugo. Malamang mula sa huling biktima niya. Sa kaliwa naman, lumabas si Bruno, isang dambuhalang lalaki na may matipunong katawan at malahayop na mga kamay. Sa bawat galaw nito, naririnig ang langit-ngit ng kanyang mga kasukasuan. Tila ang mismong katawan niya ay hindi pangkaraniwan. Mula naman sa likuran, narinig niya ang mabagal na paglakad ni Tandang Agor, ang pinuno ng pamilyang Gabunan. Ang kanyang ano ay tulad ng isang karaniwang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay kulay itim, walang puti, walang emosyon, tanging malalim na hukay ng kasamaan. Dayo, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na ang mga tulad mo ay hindi na dapat sumisilip sa hindi nila naiintindihan? Tinig ni Tandang Agor, malamig at puno ng panunuya. Alam ni Damian na wala nang atrasan nito. Muli niyang hinawakan ng kanyang anting-anting at bumulong ng orasyon. Hindi ko lalabanan kung hindi ako sigurado sa aking dahilan. At alam kong may tinatago kayong karumal-dumal. Mga kaluluwang di matahimik. Mga pangalang di maalala. Mga batang hindi nakauwi sa kanilang mga ina. Biglang ngumisi si Lucio. At ano ang gagawin mo? Ikaw lang mag-isa laban sa amin? Ngumiti si Damian. Sino nagsabi na mag-isa ako? Mula sa kanyang bulsa, inuha ni Damian ang isang maliit na sako. Sa loob nito, may 3 bagay. Isang pulang pato, isang peraso ng balahibo ng uwak, at isang tuyong dahon ng saging na tinanim sa sementeryo. Mga anting-anting na ibinigay sa kanya ng isang matandang babaylan noon. Sa isang mabilis na galaw, inihagis na sa lupa ang pulang pato at biglang kumidlat ang kalangitan. Hindi ako pumunta rito para lamang magmasid. Pumunta ako rito upang tapusin ang sumpang matagal nang bumabalot sa baryong ito. Aniya habang nagsimulang umihip ang isang malakas na hangin sa paligid niya. Napatras si Adila at Bruno, ngunit nanatiling nakatayo si Tandang Agor. Ngumisito at tila naaaliw. Kawawa ka naman, Damian. Maraming beses nang mas nagtangkang tapusin kami. Pero lahat sila'y natapos din sa aming hapagkainan. Uwi ka ng matanda. Sa isang iglap, sumugod si Lucio. Napakabilis ng kanyang galaw, parang isang ligaw na hayop na gutom sa dugo. Ngunit bago siya makalapit, biglang lumabas mula sa likuran ni Damian ang isang itim na anino, isang espiritu ng mandirigma. Ito ang isang sinaunang kaluluwang nagbantay sa baryo noon pa man, isang anting-anting na ginising ni Damian upang ipagtanggol siya. Isang malakas na sigaw ang umalingaw kasabay ng pagbalibag kay Lucio sa isang puno.
Muling kumidlat ang langit, ang laban ay nagsimula na. Sa isang iglap, nagdilim ang buong kagubatan, kumidlat sa langit. Ngunit imbis na liwanag, tila mas lalong lumalalim ang anino ng gabi. Bagsak si Lucio sa isang puno, hawak-hawak ang kanyang nabaling braso. Sa tabi ni Damian, nakatayo ang isang itim na anino, ang espiritu ng isang mandirigmang matagal nang pumanaw. Ngunit ngayon ay bumalik upang ipagtanggol ang kanyang lupaing, minsan nang pinaslang ng pamilyang Gabunan. Matagal na akong natutulog, ngunit ginising mo ako, Damian. Bulong ng anino, ang tinig nito'y parang halinghing ng hangin. Ngumiti si Damian. Hindi naalis ang mata sa pamilyang Gabunan. At hindi akong hihingi ng tulong kung hindi kinakailangan. Napangisi si Tandang Agor, hindi natinag sa harap ng pagbabadyang panganib. Isa kang hangal, Damian. Ang mandirigmang yan ay isa sa mga ninuno ng baryong ito at isa rin sa aming mga unang pagkain. Sa isang iglap, lumundag si Bruno, ang dambuhalang kasapi ng Gabunan. Ang kanyang mga kamay ay lumaki. Ang kanyang balat ay naging parang balat ng buwaya, isang halimaw na hindi may tuturing na tao. Mabilis siyang umatake kay Damian, ngunit bumangga siya sa espiritong mandirigma. Niyanig ng lakas ng kanilang salpukan ng lupa. Muling lumundag si Adila, ang tiyahin ni Lucio, ngunit sinalubong siya ng isang salakab ng asin at tawas na inihagis ni Damian sa ere. Napasigaw si Adila sa sakit. Ang balat niya'y nasusunog sa banal na sangkap, napaatras siya, nanginginig sa galit. Hindi naghintay si Damian, mabilis niyang inilabas ang kanyang itak na pinahiran ng langis ng jong at dugo ng puting tandang. Isang sandatang kaya lamang paslangin ang mga nilalang ng dilim kung tama ang gamit nito. Lumundag sa kay Lucio at isang iglap, isang malalim na hiwa ang iniwan niya sa dibdib nito. Napasinghap si Lucio at mula sa kanyang sugat, hindi dugo kundi itim na usok ang lumabas. Nagulat si Tandang Agor. Imposible! Hindi ka isang pangkaraniwang tao! Ngumisi si Damian. Ako ang naglalakbay upang tapusin ang mga tulad ninyo. Sa isang iglap, bumigat ang hangin. Si Tandang Agor ay nagtaas ng kamay at pumigkas ng isang sinaunang orasyon. Biglang lumamig ang buong kagubatan. Sa lupa, nagsimulang lumitaw ang mga kamay ng patay, mga nilalang na minsan nang naging biktima ng Gabunan. Ngunit ngayon ginamit ng matanda upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Ikaw ay magiging isa sa kanila, wika ni Tandang Agor. Ngunit si Damian ay hindi natinag. Kinuha niya ang huling anting-anting sa kanyang liig, isang maliit na krus na yari sa buto ng isang banal na mandirigma. Itinaas niya ito sa harap ng mga lumalabas na bangkay at isang matinding liwanag ang sumabog sa paligid. Arr! Napasigaw si Tandang Agor habang isa-isang bumagsak ang kanyang mga nilalang. Si Damian hindi nag-aksaya ng oras. Sa isang mabilis na galaw, tinakbo niya ang kanyang itak at itinarak ito sa puso ni Lucio. Hindi! Sigaw ni Tandang Agor. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak si Lucio sa lupa at mula sa kanyang katawan, nagsimulang lumabas ang isang itim na alitaptap, ang kanyang kaluluwa na ngayon ay pinalaya na mula sa sumpa ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, ang buong paligid ay napuno ng malalakas na hiyaw ng galit at sakit. Ang pamilyang Gabunan ay nagsisimulang mawasak. Matapos sumingaw ang itim na alitaptap mula sa katawan ni Lucio, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang malakas na dagundong ang gumimbal sa buong kagubatan, isang tanda ng matinding puot ni Tandang Agor. Pinatay mo ang aking apa! Hindi kita patatawarin! Bulong ng matanda, nanginginig ang kanyang tinig sa galit. Sa isang iglap, itinaas ni Agor ang kanyang patpat na yari sa buto ng tao at isang malakas na alon ng itim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaluhod si Damian sa bigat ng enerhiyang iyon. Parang inihigop ang kanyang kaluluwa, ang mga puno sa paligid ay nalanta.
Ang lupa ay nagbitak at ang mga anino ay sumasayaw sa ere na tila may sariling buhay. Ang natitira mga miyembro ng gabunan, si Adila at si Bruno, ay nagsimulang magbago ng anyo. Si Adila ay naging isang itim na nilalang na may mahahabang kuko at bibig na kayang bumuka hanggang sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay naging mistulang anino at ang kanyang mga mata ay naglaho. Naiwan lamang ang dalawang madilim na hukay. Si Bruno sa kabilang banda ay lumaki palalo. Ang kanyang balat ay naging kasing tigas ng bato at ang kanyang mga kamay ay lumaki na parang malalaking pangil ng buhaya. Hindi na sila basta tao, sila na ang ganap na halimaw ng gabi. Ngayon, Damian, tikman mo ang galit ng pamilyang Kabunan! Sigaw ni Agor. Alam ni Damian na wala na siyang magagawa kundi lumaban hanggang sa huli. Hawak ang kanyang itak na pinahiran ng langis ng nyug at dugo ng puting tandang. Tumayo siya, itinuwid ang kanyang likod at huminga ng malalim. Dinggin niyo ako mga ninono. Mabilis niyang hinugot mula sa kanyang bulsang isang maliit na sisidlan ng abo mula sa sinaunang mandirigmang pumanay ng halimaw noong unang panahon. Inihagis niya ito sa ere at nang bumagsak ito sa lupa, biglang lumabas mula rito ang isang napakalakas na liwanag. Mula sa abo, lumitaw ang tatlong espiritu ng mga mandirigmang antingero, mga matandang kaluluwang bumalik upang tumulong sa huling laban. Kami, ang mga tagapagtanggol ng bayan. At ngayon, ikaw ang aming kahalili. Wika ng isa sa kanila. Sa isang iglap, nagsimula ang pinakamalupit na laban sa kasaysayan ng baryo. Si Damian ay sumugod kay Bruno, ang dambuhalang halimaw. Mabilis niyang iniwasan ang isang malakas na hampas nito at sa isang galaw, tinaga niya ang binti ng halimaw gamit ang kanyang itak. Naputol ang laman ni Bruno, ngunit hindi ito sapat upang siya mababagsakin. Sa halip, lalo itong nagalit at sinubukang durugin si Damian gamit ang kanyang dambuhalang kamao. Ngunit bago pa ito makatama, isang espiritu ng mandirigmang lumundag at sinaksak si Bruno sa dibdib gamit ang isang matulis na sibat. Umalandit ang itim na dugo ng halimaw at nagsimula itong manghina. Sa kabilang dako, si Adila ay sumugod kay Damian, mabilis na gumagalaw na parang isang itim na anino. Sa bawat galaw niya, nawawala siya sa paningin at lumilitaw sa iba't ibang sulok. Ngunit alam ni Damian kung paano siya lalabanan. Mabilis niyang binunot ang isang pulang tela na binabad sa langis ng nyog at sinindihan ito ng apoy. Ito ang hindi ninyo kayang labanan, ang apoy ng mga ninono. Inihagis niya ito kay Adila at nang tamaan siya nito, biglang nagliyab ang kanyang katawan. Umulupot si Adila sa lupa, tumitili habang natutupok sa apoy. Isa na lang ang natira. Si Tandang Agor ay hindi natinag, sa halip ngumiti ito. Huwag mong isipin na tapos na ito, Damian. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang itim na usok. At mula rito, lumitaw ang isang napakalaking anino ng isang nilalang na hindi na tao. Ako, ang ugat ng lahat ng ito. Si Agor ay hindi na isang matanda. Siya mismo ang sumpa. Ngayon, haharapin ni Damian ang pinakamatinding kalaban niya. Sa gitna ng gumuhong kagubatan, tumayo si Tandang Agor, ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumulutang sa ere, bumabalot sa kanyang itim na usok na parang buhay. Sumasayaw at gumagalaw sa paligid niya. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang dalawang malalaking sungay. Ang kanyang mga kamay ay humaba at ang kanyang balat ay naging parang tuyong kahoy na may nakalitaw na matatalas na ugat. Ang kanyang bibig ay bumuka ng husto, halos umabot sa kanyang dibdib, at mula roon ay tumulo ang itim na laway. Nakakalason, naglalaman ng lason ng libo-libong biktima ng Kabunan. Nakilala mo na ba ang tunay kong anyo, Damian? Ang tinig ni Agor ay nagbago.
Hindi na siya parang tao kundi isang halimaw na nagmula mismo sa kadiliman ng mundo. Ako ang gabing walang umaga. Ako ang takot na bumabalot sa bawat sulok ng baryong ito. Hindi mo ko matatalo. Ngunit hindi natinag si Damian. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting, isang maliit na krus na yari sa buto ng isang banal na mandirigma. Huminga siya ng malalim at binigkas ang isang sinaunang orasyon. Isang dasal na nagmumula pa sa mga unang antingero na lumaban sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang kamay, hinawakan ni Damian ang 3 anting-anting, ang pulang bato na naglalaman ng espiritu ng mga napatay ng gabunan, ang dahon ng saging mula sa sementeryo na nagbibigkis ng sumpa sa mga halimaw, ang abo ng mga sinaunang mandirigma na siyang magiging susi sa pagtatapos ng kasamaan. Mabilis niyang nilagyan ng sariling dugo ang mga anting-anting at inihagis ang mga ito sa lupa. Dugo sa dugo, kaluluwa sa kaluluwa. Ngayon, tapusin ang sumpa ng lahing ito. Sa isang iglap, isang napakaliwanag na liwanag ang lumabas mula sa lupa. Isang anino ng matandang babaylan ang lumitaw. Hawak ang isang sinaunang sibat. Ang iyong panahon ay tapos na, Agor! Nagsimulang gumalaw si Tandang Agor, mabilis na sumugod kay Damian na parang anino. Sa bawat takbang niya, ang lupa ay nangingitim. Ang mga puno ay natutuyo at ang hangin ay nagiging puro lason. Ngunit bago siya makalapit, sumalubong ang espiritu ng babaylan, itinaas ang kanyang sibat at sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong kagubatan. Sumpa ng kadiliman, ngayon ay tapos na! Hinagis ng babaylan ang kanyang sibat at ito'y tumagos sa katawan ni Agor. Arrrr! Napasigaw ang matanda, ang kanyang katawan ay nagsimulang magpera-peraso. Ang itim na usok ay nagdurog-durog at unti-unting sinipsip ng lupa. Si Damian sa kanyang huling lakas, itinakbo ang kanyang itak na pinahiran ng langis ng nyug at dugo ng tandang, at sa isang huling saksak, itinarak niya ito sa puso ni Agor. Tapos na ang lahi ninyo! Sa isang malakas na sigaw, si Tandang Agor ay tuluyang nadurog. Ang kanyang katawan ay naging alikabok at ang kanyang kaluluwa ay hinigop pababa sa kailaliman ng lupa. Kasabay nito, ang natitirang mga miyembro ng gabunan, si Bruno at Adila, ay biglang nanginig. Ang kanilang balat ay nagsimulang magbitak at sa isang iglap, sila ay bumagsak sa lupa at naging mga tuyong katawan na parang bangkay na daang-daang taon nang napatay. Ang buong kagubatan ay nanahimik. Ang sumpa ng gabunan ay tapos na. Matapos ang matinding laban, halos hindi makatayo si Damian. Ang kanyang katawan ay sugatan. Ang kanyang lakas ay nauubos, ngunit alam niyang nagawa niya na ang kanyang tungkulin. Lumuhod siya at dinampot ang kanyang anting-anting, ngunit may napansin siya. Ang itim na usok na mula kay Agor ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, ito ay lumipad sa hangin, nagkalat sa paligid. Nagpatay na nga si Halimaw, ngunit ang sumpa ay maaaring buhay pa rin. Nagpalinga-linga siya, dapat niyang hanapin ang pinagmulan ng lahat ng ito. Dahil kung may natira pang anino ng gabunan, maaaring may susunod pang salinlahi ng Halimaw. Lumipas ang 3 araw sa buong baryo. Nagbalik ang liwanag, ang mga magsasaka ay muling nakapagtrabaho. Ang mga tao ay unti-unting bumalik sa kanilang normal na buhay, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kagubatan noong gabing iyon. Tanging si Damian lang ang nakakaalam. Naglakad siya papunta sa puntod ng isang matandang babaylan, ang huling tagapagtanggol ng baryong iyon. Natapos ko ang aking misyon, ngunit alam kong may natira pa, bulong niya. Dahil sa malayo, sa dulo ng kagubatan, may isang anino ang kumikilos sa ilalim ng buwan. Isang bata, maputlang muka, pulang mata, at sa kanyang labi may baid ng dugo. Ang lahi ng gabunan ay hindi pa tuluyang naglaho. At ito ay magpapatuloy sa susunod na kabanata. Wakas.